Aries. Ito ang ganap sa inyo sa September 27 hanggang October 3. Tama ba? Oo. Hanggang 1 week reading. Ayan. Ito ay general reading mga Aries. Kung hindi kayo ang tinutukoy, maring ibang Aries ang tinutukoy sa reading na ito. Umpisa na natin. Ano po ganap sa mga Aries sa September 27 hanggang October 3. Teka, malagkit yung yung card. Hindi na siya madulas gaya nung dati kasi luma na kasi ito. Ganap po kay Aries sa September 27 hanggang October 3. Aries, may Knight of Wands dito. Ito ikaw. Malakas ang loob nyo sa 1 week na yan at kayo daw ay magiging kaakit-akit. O kung kaakit-akit na kayo, lalo pa kayong magiging kaakit-akit mga Aries. Yung nga lang, hindi raw kayo mapakali sa 1 week na yan, Aries. At mainitin ang ulo nyo. Pwede magkaroon ng away at baka kayo ay makapagsalta ng masama o kayo yung pagsabihan dito ng masama ng tao makaaway nyo, Aries. Kaya wag masyadong mainit ang ulo, Aries, sa 1 week na yan. Meron dito Page of Wands. May mabuting estranghero o may tapat ka raw na kaibigan na maaaring tumulong sa inyo kung ikaw ay problema, Aries. Ayan, ano man klaseng problema yan. Maaari din na ikaw ay magkaroon ng kalayaan, Oo, mukhang kung dito titignan, mukhang masaya ka rito at ikaw ay nalilibang sa kung ano man yung paglilibangan mo sa 1 week na yan, Aries. Ikaw daw ay magiging malaya, Ayan, malaya. Kung meron kang feelings diyan na mga ilang araw na parang ikaw ay walang kalayaan, feeling mo ikaw ay trap, nakatali sa isang tao, o saan pa yan na pakiramdam mo. Dito sa 1 week na yan, Aries, meron kang pakiramdam na ikaw ay malaya sa kung ano man yan, na malaya kang gawin, kung ano man gusto mong gawin, Aries, sa 1 week na yan. Maaari din na ikaw ay makatanggap ng rewards o gantimpala. Ang iba sa inyo ay nagbabalak magbakasyon, mag-out of town, o maaaring balak magpahinga muna, kung kayo ay nagiging busy sa mga kung ano man yung pinagkakabisihan ninyo, sa trabaho man yan, sa negosyo nyo o sa bahay nyo, dito maisipan nyo muna na magpahinga. Kung sa relasyon, ayan, parang naisipan nyo munang magpahinga o mag-out of town o magbakasyon dito, Aries. Pwede rin naman na ito ay bisita. Pwede ikaw, meron kang bibisitahin na kamag-anak dyan, pamilya, ayan, Aries. O ikaw yung bibisitahin sa 1 week na yan. May bibisita sa'yo, Aries. Yan. Kung hindi man ikaw, may taong bibisita sa'yo.
Napaganap sa mga ari sa 1 week na yan. Guys, yung sabihin ko pala, no, itong cellphone ko, madali mapasok ng mga hacker. Palagi akong nagkakaproblema rito sa mga cellphone ko. May dalawa cellphone ko. Ito isa, plus yung talagang ginagamit ko na pag nanonood ako ng mga YouTube, pang chat ko, ganyan. Siyempre, kailangan nakabukod yung pang business mo sa ginagamit mo, di ba? Kaso nagtataka ako, talagang magaling itong mga hacker na ito, guys. Kasi kahit nakabukod ito, hindi ko alam kung paano nila nalalaman. Kasi yung number, hindi ko yan pinapaalam sa ibang tao. Ako lang nakakalam ng number ko. Maliban na lang sa binilihan ko ng SIM. Kaya kung may nakakalam ng number ko, hacker yan panigurado. Kasi dito sa kapitbahay namin, guys, may nagpaparinig sa akin sa tuwing dadaan ako dyan sa labas ng bahay namin. Nagpaparinig siya, hindi ko naman sila kilala. Yung parinig na parang sila yung hacker, sila yung mga hacker ng account ko. Hindi naman ako bobotang para hindi mag-gets yung mga sinasabi nila. Kasi ako mismo nakikita ko yung mga pagbabago sa cellphone ko. Yung, di ba pag bumili ka ng bagong cellphone, makikita mo yung mga apps mo, yun na yun nakita mo, di ba? Tapos lilipas sa mga ilang buwan, makikita mo parang iba na yung mga apps. Kumbaga, yung setting, hindi mo siya kumbaga, hindi mo automatic ina-update yung apps mo o cellphone mo. Pero bakit nag-automatic ma-update? Doon ako nagtataka, tapos may mga pangyayari na nagbabago talaga. Pati yung password ko doon sa may cellphone, nababago nila. Yung PIN, nababago ng hacker. May mga ebidensya ako. Ini-screenshot ko 'yan. Kaya pagka mawala talaga yung account ko, talagang doon na ako kikilos. Kasi hindi pa ako kumikilos eh. Kumbaga, ini-screenshot ko pa yung mga ebidensya. Ayaw tumigil ng mga hacker. Ng mga kapitbahay ko, guys, karamihan dito sa lugar namin, mga nakatira, mga scammer, hacker. At tuwang-tuwa pa sila sa ginagawa nila sa akin diyan. Nagpaparinig yan, tumatawa sila. Binubuli ako ng mga yan. At tingin sa akin ng mga yan, gabulinggit, insekto. Binubuli ako, hindi ko naman sila kilala, hindi ko naman sila kinakaibigan. Paglalabas ako ng bahay, dadaanan ko lang sila. Pero binubuli talaga ako, 'di ba? Bully ang tawag doon. Hindi mo kilala pero inaaway ka. Bully ang tawag doon, 'di ba? Yan, dito sa bahay dito sa lugar namin nakakaranas ako ng bully. Masyadong malit ang tingin sa akin ng mga tao dito. Pati yung mga account ko pinapasok nila. Yun lang naiisip ko, paano sila nagkakaroon ng access sa may cellphone ko. Kasi hindi ko naman pinakonect yung cellphone ko sa mga wifi nila. Sariling load ko to. Ang alam ko lang, kumunig ako ng wifi sa kapatid ko. Yung kapatid ko may asawa. May asawa yan. Dito nakatira sa bahay namin. Simulang dumating dito yan sa bahay namin itong asawa niya. Doon nagsimula yung mga hack-hack na yan sa cellphone ko. At kapag gagawa ko ng mga Facebook account, mga bagong Facebook account, 'di ba nakagawa ako ngayon araw, log out ko 'yan. Kinabukasan ta-try kong buksan, binago na yung password, hindi ko na siya mabuksan. Sinulat ko yung password sa may papel, hindi ko mabuksan yung ginawa kong bagong account sa Facebook. Tapos, ang pa niyan, kung hindi babaguhin yung password, ang ginagawa ng hacker, parang binubuksan niya yung Meta Business ba yun? Tapos pagbukas ko, kailangan ko daw i-appeal yung Facebook account ko. So naisip ko, bakit ko i-appeal? Hindi ko naman in-apply ng Meta yan. Marami akong account na ginawa na bago.
papalit-palit na rin ako ng SIM. Marami akong SIM na binili. Deactivated ko na iba kasi yung hacker talagang makulit, ayaw tumigil. Tumatawa-tawa lang sila diyan mga kapitbahay ko. Dito sa mga kapitbahay ko may mga hacker. Dito sa bahay namin may hacker din. Ayan, marami, sabuatan sila dito sa lugar na 'to. Kaya kung may nalaman sila, kung may alam sila kung sino yung mga hacker, hindi nila sasabihin kasi marami sila magkakasabwat dito sa lugar namin. Hindi ko nga sila kinakaibigan kasi umpisa pa lang nung paglipat namin dito, kita ko na yung mga ugali nila. Marunong kasi ako tumingin ng ugali ng tao. Mga traitor, tingnan mo yung nanay ko. Kinaibigan niya yung mga kapitbahay namin dito. Anong ginawa sa kanya? Pinerahan lang siya. In-scam lang siya. May mga tao kasi kapag kinaibigan mo, sila lumalapit sa'yo kasi peperahan ka lang pala. Ano? Pag matapos makuha yung pera, bigla na lang mawawala. May isip ng nanay ko, ay, na-scam pala siya. Hindi pala siya dapat nagtitiwala sa ibang tao. Kaya ako kasi, hindi ko tulad yung nanay ko na basta-basta nagtitiwala sa ibang tao. Kung marunong ako tumingin ng tao, kung mabait ba yan o hindi. Kaya pag alam kong hindi mabait yung tao sa paningin ko, hindi ko yan kinakaibigan. Lalabas ako ng bahay namin, dadaan-daanan ko lang yung mga kapitbahay dito. Kasi di ko naman talaga siya kilala, bago lipat lang kami dito. Wala akong kasalanan sa kanila, wala akong atraso sa kanila, pero tingnan mo ginagawa sa akin, binubuli ako. Ang liit ang tingin sa akin. Nagtataka na lang ako bakit pinagtatawanan ako sa labas. Di ko alam kung bakit, anong ginawa ko sa kanila. Minsan napapaisip ako baka may nagpapanggap na ako, may mga poster yata ako. Akala siguro ako yun, baka may mga ka-chat sila na nagpapanggap ako. May mga nagpo-post na akala nila ako. Kasi uso ngayon yan yung gayahan yung mga nagpapanggap Ang talo diyan yung wala namang ginagawa pero siya napagbibintangan, 'di ba? Siya pa nabubuli. Ayaw mismo tirahin kung sino talaga yung suspect ano, kahit alam naman nila kung sino yan, ayaw nilang tirahin. Ang tinitira nila yung ka-inosente, wala naman ginagawang Dito lang sa lugar namin ko na-experience, ang dami namin tinirahang bahay, 3 lugar yan. Pero hindi ko na-experience yung ganito sa lugar na 'to. Pagsampa pa lang namin dito sa lugar na 'to, talagang alam ko mga nakatira dito mga scammer, hacker, mga magna at magkakasabwat sila. Kaya pinagtatakpan nila ang isa't isa kasi magkakasabwat nga sila. Lalabas lang ako pagka pupunta ng palengke o meron akong pupuntahang lugar. Pero yung lalabas din sa bahay, makikipag-usap, hindi. Hindi ako nakikipagkaibigan sa mga kapitbahay dito. Bagong lipat lang kami dito guys. Pero yung treatment sa amin, iba. Pinagalitan kami rito, kahit nga nanay ko binubuli nila Hindi namin sila kilala. Kaya napapaisip ako, may traso ba kami sa mga 'to para pag-initan kami ng mga 'to. Ayan, tuloy na natin. Nilabas ko lang yung sama ng loob ko. Kasi itong cellphone ko, 'di ba gaya nito nagbabasa ako, yung record nito, nandiyan lang sa cellphone ko hindi ko binubura, kumpleto. Magugulat na lang ako bakit wala na ibang video, binubura talaga. Hindi ko binubura yun, nagtataka bakit burado na. May hacker talaga sa cellphone ko, nakaka-access siya. Pati nga yung mga apps ko, nung bagong bukas ko pa lang ito, yung mga apps, titignan ko yun isa-isa kung kung ba may nakalagay uninstall, dinownload mo yon. Nung unang bukas ko ng cellphone na yan, hindi yan, walang nakalagay na uninstall. Kasi pag uninstall, ibig sabihin, dinownload mo yun at pwede mong i-uninstall. Ngayon, napansin ko yung mga apps ko, dapat walang nakalagay na uninstall yun kasi mismo dapat
naka-save yan sa may cellphone kahit linisin ko yan hindi yan mabubura, 'di ba? Taka ko bakit yung ibang apps ko may uninstall na nakalagay. Parang hindi na sa akin yung apps. Kaya yung pagbabago sa cellphone ko talagang halata ko eh. Ayan, hindi ko alam bakit ako lang yung nangyayari ng ganyan. Kasi may mga cellphone din naman sila pero tahimik lang sila. Ako lang yung maingay. Kasi ayoko talagang ginagalaw talaga yung mga account ko. Kasi sigurado ako kung account ko naha-hack, napapasok nila, ano pa kaya sila, 'di ba? Kahit sino, 'di ba, 'pag ma-hack ang account mo, walang matutuwa. Natutuwa sila kasi yung mga account nila hindi nga naman naha-hack. Account ko yung naha-hack kaya natuwang-tuwa sila. Pero kung isang araw ma-hack yung mga account ng mga 'to, tatawa pa kaya sila? Tatakutin pa ako rito, nagparinig habang nagbabasa ako rito guys, nagparinig sabi niya, "Gusto mo naman mamatay te?" Sabi niya sa akin. Hindi ko pinansin, hindi ko alam kung ako'y pinaparinggan, basta habang nagre-reading ako nagpaparinig siya, "Gusto mo naman mamatay te?" Sabi niyang gano'n, babae nagsalita. Marami silang nagtatawanan sila sa ano, hindi ko lang basta dinig ko rito, eh. Ano yung mga gabi, gabi, alas-siyete ng gabi. Parang nagsusugal ata sila, eh. Bawal yung sugal nila, hinuhuli yun na. Dito ka lang makita ng sa lugar na 'to na hanggang ngayon may mga sabungero. Kasi do'n sa tinirahan namin mga bahay wala ng sabungero, eh. Dito ka lang sa lugar makita na may mga sabungero pa rin hanggang sa ngayon. Yung mga lumang sugal, nandidito sa lugar na 'to. Pero yung mga tinirahan namin na lugar walang mga sugal na ganyan. Ang sugal lang sa mga tinitirahan namin na dati mga loto lang, yun lang ang sugal. Pero yung mga sugal dito sa lugar namin ngayon, yung parang sinuunang panahon. Sugal na sabong, marami ang sabongero dito. Year 2025 na ngayon pero may mga sabongero pa rin. Ang dami rin sa lugar namin. Tapos yung tong-it, ayan sugal sila. Yung mga lumang sugal, ayan. Dito ka lang makita sa lugar na ito na ano eh, karamihan bawal pero ang bawal sa kanila ay tama sa lugar na 'to. Dito ko lang makikita 'yan. Okey, tuloy na natin. Sama ng loob ko. Kasi may nagpaparinig sa'kin dito sa lugar namin, hindi ko kilala 'tong mga 'to, eh. Mga siga, eh. Wala naman akong atraso sa kanila, ako pa nga dapat magreklamo, 'di ba? Dahil account ko 'yung nagagalaw, eh. Hindi naman ako gumagawa ng kuwento, pang-business ito, 'tong ginagawa ko, hindi kumbaga tindahan niyo, 'di ba, tindahan niyo, balak nakawin ng ibang tao, matutuwa ka ba? Ayan, ah, Aris, may the world dito. Mukhang maganda 'yung ano mo 'no, may pag-angat sa namanalutang ka rito, Aris. Kumbaga kaaya-ayang pakiramdam, malaya, magiging perpekto 'yung sitwasyon mo sa 1 week na 'yan, Aris. Maaari din na may darating na gantimpala, puwede rin na may resulta ng proyekto na ginawa mo ang paparating, Aris. Ayan 'no, ganyan na ganyan, oh, ang pakiramdam mo. Hawak mo rin ang mundo mo, Aris. May sakit ako ngayon, sinisipon ako, eh, barado ilong ko. Hindi ko nga alam ba't ako nagkasakit. Ay naku. Ayan, magiging perpekto raw ang sitwasyon mo, Aris, sa 1 week na 'yan. May bagay na ikasasaya mo dito, Aris. Hmm.
Dito, Six of Cups. Maaaring may tao dito ang may mismo, Aries, sa 1 week na 'yan. Isang tao na naging ka-close mo, nakaaway mo nga lang ang taong ito at maaaring magkaroon ng pagbabati sa inyo sa 1 week na 'yan, Aries. Ang taong itong nakaaway mo. Ayan, puwede rin naman ang ma-miss mo ay wala na sa earth. Pero kung ito'y buhay pa, Aries, na maalala mo sa 1 week na 'yan, isang tao na naging ka-close mo. Puwedeng kaibigan mo, Aries, member ng pamilya mo, kamag-anak mo, asawa mo, ex mo, o sino pa 'yan, Aries, na nakasamaan mo ng loob. Close mo dati ta's nagkaroon ng away sa inyo ta's nagkahiwalay kayo. Ngayon magkakaroon ng pagbabati sa inyo, Aries, sa 1 week na 'yan. Yun nga lang, mag-ingat ka raw kasi wait lang, tumutulo yung sipon ko. Ayan, Aries, ingat ka sa puwede rin baka ito ay hayop, baka may alaga kayong aso na maaaring baka umalis ka, iniwan mo, ngayon babalik ka sa 1 week na 'yan ta's makikita mo ang aso na ito 'no, siguro ma-miss mo siya kaya uwi ka, para lang makita itong aso na 'to, Aries. O kaibigan mo 'yan, Aries, kung sino man ito na nakaaway mo, magkakaroon daw ng pagbabati sa inyo. 10 of Cups. Oh, may darating na okasyon o pagdiriwang na patungkol sa pamilya mo o patungkol sa mga kaibigan mo, Aries. Ayan. Maaaring magkaroon ng kasiyahan, inuman, selebrasyon na ikakasaya mo, Aries, sa 1 week na 'yan. Ito yung kasiyahan na puwedeng kayo-kayong magkakaibigan o kayo-kayong magkapamilya, Aries. Puwedeng birthday, inuman, ayan, o kung ano pa 'yan, Aries, na ikasasaya mo. Pero tumapat yung Knight of Wands. Baka magkaroon ng away, Aries. Mismo sa kasiyahan na 'yan. Kasi mainit ang ulo mo dito, eh. Mainit ang ulo mo dito kung hindi ikaw ito, Aries, kung hindi ikaw yung mainit ang ulo dito, may kasama ka diyan ang mainit ng ulo. Away ito, puwedeng magkaroon ng away kung pamilya mo 'yan. 'Yan, puwede kayo pamilya mag-away-away sa 1 week na 'yan o kayo magkakaibigan o baka ito ay grupo mo, Aries. Ayan, grupo mo, mga kaibigan mo rin 'yan, 'di ba? Ayun, ingat lang ba kung magkaroon ng away. Sa pamilyang ito ay may hadlang dito, kumbaga ikaw ay magkakaroon ng kalayaan dito, kalayaan ito, eh. Ito ay merong estranghero, 'di mo kaano-ano o kaibigan mo na tapat sa'yo ang maaaring makasalamuha mo o maaaring tumulong sa'yo. Hadlang ito. Puwedeng magkaroon nga ng away. Puwedeng makaaway mo, hindi mo kaano-ano, stranger o kaibigan mo, Aries. Mismo sa kasiyahan na 'yan, party, inuman, selebrasyon, kung ano pa 'yan, Aries. Kung ma kung sino man itong mainit ng ulo, 'wag na lang patulan, Aries.
Puwedeng ikaw yung mait na ulo diyan o kung hindi ikaw, meron kang kasama diyan na mait na ulo. Puwedeng kaibigan mo, Aries, o member ng pamilya mo 'yan. Kasi parang may hadlang dito, eh, parang hahadlangan kaya dun mag-uumpisa yung away, hadlang. Eh, kaso yung isa mait ang ulo ayaw hinahadlangan siya. Barado talaga ilong ko. Ay naku. May 2 points dito, Aries. Meron ka raw idea o pangarap na gusto mong gawin sa 1 week na 'yan. Yun nga, balak mo ritong ano, eh, mag-travel, eh. Ayan, kumbaga nakahanda ka rito 'no, nakatingin ka sa labas. Oo, meron kang hawak na wands. Meron kang pag-travel dito, Aries. Maaaring ikaw ay nagbabalak ng bakasyon, mag-out of town, magpahinga muna sa 1 week na 'yan, Aries. Ayan, maaaring kung malayo ka, puwedeng ikaw ay nagbabalak umuwi ng probinsya, Aries, sa 1 week na 'yan. O ikaw ay mag-out of town, ayan, o bahala ka na, anong binabalak mo rito basta may pag-travel ka. Puwede rin naman na meron kang pupuntahang kasiyahan. Kaya dito ayan, ikaw yung bibisitahin dito, ikaw yung pupuntahan dito, Aries, sa 1 week na 'yan. Grabe, hindi na ako makahinga, masakit pa yung ulo ko. Dito may Wheel of Fortune, kung ano man yung ay, may The Lovers dito. Oh, mukhang karelasyon mo, Aries, The Lovers, eh. Yung karelasyon mo, Aries, puwedeng ito third party o mismong asawa mo, girlfriend mo, Aries, ang nakaaway mo. O kung babae kang Aries, puwedeng boyfriend mo 'yan o ex mo. O maaaring 'yan ay third party, nakaaway mo daw ang taong ito, kaya magkakaroon ng pagbabati sa inyo sa 1 week na 'yan, Aries. Wheel of Fortune, hindi ka sure kung sesuertehin ka o hindi. Kung magtatagumpay ka sa pagbabati ninyong dalawa, Aries, ang taong ito. Ayan. Kasi ruleta, 'pag inikot mo, hindi ka sure kung sesuertehin ka ba o hindi, 'di ba? Hindi ka sure kung saan tatama. Ayan. Pero nakita ko naman dito the World. Mukhang sesuertehin ka naman, Aries. Dito masaya ka, oh. Mukhang magkakaroon nga ng pagbabati sa inyo, Aries, dito. Oh, malakas yung attraction niyo sa isa't isa. Aries, ang taong ito. Kung sino man ito, puwedeng ex mo, puwedeng asawa mo 'yan, ex mo na ngayon, Aries. Ngayon magkakaroon nga ng pagbabati sa inyo. Maaaring magkabalikan kayo nito. Puwede rin naman na baka hindi mo 'to asawa, baka ito ay third party. 'Di ba may gano'n, eh, may asawa ka na, may third party ka pa, yung nga lang nag-away kayo ng third party kaya nagkahiwalay kayo. Ngayon magkakaroon ng pagbabati sa inyo, Aries. The Lovers, eh. Ayan, puwede rin asawa mo 'yan. Nag-away kayo, nagkahiwalay, Aries. Ngayon nagbabati uli kayo. Sa 1 week na 'yan, Aries. So, yan po ang ganap sa inyo, mga Aries. Maraming salamat po guys sa mga nag-subscribe. At sa mga bumabalik po, maraming salamat po. Maraming salamat din po sa mga nanonood ng mga ads. Ayan, salamat po guys, salamat.